Hi, hello guys, welcome back to my channel. I'm Joanna. Nag-aaral ako ng Java and then i-discuss ko lang dito yung mga napag-aralan ko, yung naiintindihan ko. Sinabi ko dun sa previous video ko na object-oriented programming yung Java. Isa siya sa mga key features ng Java. Object-oriented siya. Ano ba yung object-oriented? Malalaman natin. Okay, what is OOP? And then, ano ibig sabihin ng objects, ano ibig sabihin ng classes, malalaman natin siya. What is OOP? Object-Oriented Programming. Inspiration ng OOP, pag malaki ang projects at mahaba ang code, mahirap isipin paano mag-organize ng code na madaling maintindihan at sundan sa future habang lumalaki pa yung project. so, Isipin natin na malaki yung project and then marami siyang code, mahirap siyang intindihin ng ibang developer. Tsaka mahirapan kang intindihin yung code mo kung babalikan mo kasi hindi ka gumamit ng OOP. Yung importance ng OOP, i-discuss natin ngayon. Okay. Pang-organize ng code yung OOP. Ibig sabihin yan, sa OOP, mas natural way sa pag-organize ng code dahil ginagaya natin yung real world kung saan iba't ibang bagay o kaya yung object ang nag-i-interact para magawa ang isang purpose. Ano ba ibig sabihin yan, Ate Jo? Eto, example niyan, para makagawa ang factory ng products, may mga tao at equipment na nag-i-interact. Ayan, isipin natin na bago makagawa ang isang factory ng product, syempre may mga tao behind that, may mga expertise sila, yung bawat department nun, nag-i-interact sila para makagawa ng finished product. Ganun din sa OOP. Yun yung ginagaya ng OOP, yung real world na scenario. Okay, para makagawa ng system, syempre maraming components yan. Example, button, text box na nagtutulong-tulong para ma-solve yung problem. Isipin natin yung example na yan. Kunyari, gumagawa ka ng system, maliit lang na system na na nakakapag-add ka ng item. Ano ba ang kailangan ng pag-add ng item? Dapat meron kang label, 'di ba? Meron ka dapat na name, ng description, ng price, and then kailangan mo ng component na text box kasi doon maglalagay ng data si end user, tama? And then syempre, kailangan mo ng button para makapag-save. Yun yung mga kailangan ng system mo. Paano mag-solve? Sa OOP kasi, ang system natin ay gawa mula sa maraming objects na nagtutulong-tulong para ma-solve ang problem. Based dun sa example natin kanina, tingnan mo, 'di ba? Ayan. Kailangan meron kang components para makapag-offer siya ng solution dun sa problem mo. Ang problem mo kasi wala kang label, wala kang text box, wala kang button. Yun yung problem mo. And then, ang i-offer mo yung solution. Kailangan mo ng mga components. Yun yung i-offer natin. Ayun yung objects mo. Nagiging simple yung isang system kasi mabe-breakdown natin ang problem into smaller pieces. Tapos, each piece maliit na lang ang scope ng ginagawa, kaya mas madali i-code. Isipin natin na kapag maliit yung scope nung code mo, maliit yung scope nung service mo, mas madali siyang maintindihan, mas madali siyang matrace back kung kunyari naka-encounter ng bug. Kasi nga, bin-breakdown natin into smaller pieces. Okay, paano ba yun, Ate Jo? Paano ko ba gagawin na object-oriented yung system ko? Gagawa ka ng class. Instantiate mo class to create objects. Okay, pag sinabi kasing OOP, kailangan yan, meron kang class and objects. Hindi ko alam, Ate Jo, kung ano ibig sabihin ng class tsaka ng object. Sige. Okay, ano ba ang class? Pag sinabi mo kasing class, blueprint ng isang klase ng object. Pag sinabi mong class, blueprint pa lang siya, design pa lang siya, hindi pa siya nag-i-exist. Okay, yun yung class. Example natin, car. Meron kang car na class mo. Ano bang meron sa car mo? Ano ba ang nagagawa ng car mo? Yun ang ibig sabihin ng class. Isa siyang blueprint o kaya design, tsaka nasa-satisfy niya yung tanong na anong meron sa car mo, anong nagagawa ng car mo. Okay, meron tayong example dito. Public class car.
Tapos nag-declare ka sa class mo ng string name, string engine type. So anong meron sa car? Na-satisfy na niya yung question na yan. So meron kang name, tsaka meron kang engine type dun sa class car mo. And then, yung next question natin kanina, di ba? Ano ba ang nagagawa ng car na class mo? So, meron kang void start car, void stop car. Ang tawag dyan ay data and methods. So, ang class ay nagko-consist ng data or methods. Pag sinabi mong data, isipin lang natin na ano ba ang ginagawa ng class mo. Okay, ulit. Anong meron sa car na class mo? Yun yung data. Anong nagagawa ng class na car mo? Yun yung method. Okay? Huwag nating kakalimutan yun na it consists of data and methods pagdating sa class. Okay. Pero ang class ay design lang. Wala pa talagang kotse na pwede mong gamitin at i-drive. So, yun yung class. Di pa siya nagko-consume ng memory sa heap memory. Okay? Paano gumawa ng object? Ito naman, kanina dinefine natin yung class. Ano naman ang object? So, gagamit ka ng new operator. Example, di ba, ang class mo ay car. So, magde-declare ka ng car, my car is equals to new car. And then, car, your car is equals to new car. So, ibig sabihin yan, meron ka ng dalawang car. Pero, huwag kayong malilito isa lang ang class mo. Car lang yung class mo. Meron ka lang dalawang car sa isang class. Okay? Ito, nag-define ka lang, nag-instantiate ka lang ng dalawang car mo. Pero iisa lang ang class mo, which is car class. Nag-new operator ka lang. Okay, meron ka ng dalawang object. Yun yung my car and then your car. So, ang object, nag-i-exist na siya sa memory. Pwede nang mag-execute ng logic. Each object may kanya-kanyang kinakain na space sa memory. Ibig sabihin, pag nag-new operator ka, nagko-consume na siya ng memory dun sa heap memory mo. Okay? Nag-i-exist na siya. Hindi lang siya yung katulad sa class na blueprint lang o kaya design lang. Si object nag-i-exist na yan as long as nag-new operator ka. Okay, sa OOP, maraming classes na gagawan natin ng maraming objects. Lahat ng objects, tulong-tulong para mabuo ang dapat gawin ng system. Yun ang concept ni object-oriented. Okay, bakit ulit simple siya? Kasi bawat class, maliit lang ang scope ng trabaho na dapat gawin para mas madalian tayo mag-code ng system. Kung malaki ang system, syempre ang gagawin natin dyan, hahati-hatiin natin sa maraming classes para, sabi ko nga manageable, sabi ko nga kanina, dapat simple lang ang code, hindi dapat complex yan, hindi dapat naguguluhan ng ibang developers sa code mo, hindi ka dapat naguguluhan sa ginawa mong code. Yan, dapat gumagamit ka ng OOP. Okay? Summary, OOP ay way ng pag-organize ng code para ma-break down into smaller pieces ang project. So, sa OOP may classes and objects. Okay? Ang classes ay blueprint o design ng objects. So, pag sinabing classes, ano ang meron sa anong data ang meron ng class mo? Ano ang kayang gawin ng class mo? So, doon na pumapasok yung data and method doon sa class. Okay, pagdating naman sa object, magiging object siya, makakapag-consume na siya ng memory sa heap memory mo kapag nag-new operator ka. Okay? Huwag natin kakalimutan yung sa object ha. Dapat new operator ang gagawin mo kung ang gagamitin mo kung i-exist mo na sa heap memory mo si object. So, nag-i-exist na sa memory at pwede nang tumakbo ang logic, which is pag sinabi mong logic, method yon. Okay? So, sa next video natin, explain ko yung 4 pillars of OOP. Okay? Hindi pa tayo tapos sa OOP. Meron pa yung 4 pillars. Okay? Salamat. Tune in. Okay? Like, share, and subscribe. Salamat. Bye.